Taga-serve lang po ako, ma'am. Hindi ko po alam kung anong ginagawa nila sa kitchen. Sinabi ko lang po kung anong order nyo. Tapos kinuha ko lang po ang gawa nila kaso po nagmamadali kayo. Tanga ka! Alam mo yon ha? Isa kang malaking kahihiyan sa lahat dahil dyan sa kabobohan mong hayop ka. Simpleng utos lang, hindi mo pa maintindihan. Gusto mo pa akong pakainin ng pagkain na walang lasa? Ay, hindi lang sapat ang salitang tanga para i-describe ka. Alam mo, wala kang silbi sa mundong ito. Palpak ka eh. Kaya tama lang talaga na manatili kang mahirap. Wala namang bayad ang pagiging mabuting tao. Pero sadyang may mga tao na katulad ni Farah na sa tuwing lumalabas at bumibili, iniisip na rin niyang pag-aari niya ang mga taong naglilingkod sa kanya. Ito rin ang pag-uugali na magdadala sa kanya sa isang parusa na susubok sa kanya. Magagawa pa kaya niyang magbago o darating din ang araw na kahit magsisi na siya ay wala na siyang pag-asa? Ano to? Ayoko ng onion leaves, di ba? Ano tong nakikita ko? Naaamoy ko pa ang baho. Ang tagal nyo na nga mag-serve ng pagkain, ganito pa ang ibibigay nyo sa akin? Ang tanga mo naman! Uy, baka naman hindi mo nasabi kanina. Narinig ko na hindi mo na-mention na ayaw mo palagyan ng onion leaves. Baka kaya hindi tinanggal. Hindi ata ako kilala ng tanga na to eh. Regular customer nila ako rito tapos hindi niya alam kung anong gusto ko. Dapat makikita pa lang nila akong papasok. Nakahanda na yung pagkain ko. Para kahit hindi na ako mag-order, nakaserve na. Para saan pa na nagbabayad ako rito kung hindi naman sila maayos na maninilbihan sa akin? Paano? Mga walang utak. Mga tanga kasi. Palibasa mga hindi nakapag-aral sa magandang paaralan. Ay, nakakabwisit. Baka naman bago lang siya. Saka sa dami ba naman ang pumapasok dito, hindi ka naman siguro nila basta mamumukaan, di ba? Pwede mo na maipaalala sa kanila palagi yun. Kausapin mo na lang sila ng maayos. Mga tao lang din naman sila. Nagtatrabaho para sa pamilya nila. Basta, dapat kapag papasok pa lang ako, alam na nila. Mga tanga kasi yan eh, kaya hirap silang makaalala. Yung mga utak nila mga kakarampot lang. Kaya nananatili silang mahihirap dahil ganyan sila eh. Palitan mo to. Gusto ko yung walang onion leaves. Ayusin mo ha. Sira na nga ang araw ko doon sa Bobong Guard. Sisirain mo pa lalo. Bilisan mo! Si She na lamang ang humingi ng tawad sa inasta ng kanyang kaibigan. Ganun na ang ugali ni Farah. Sa kahit na saang lugar siya magpunta o sa kahit na sino pa ang nakakausap niya, wala siyang ibang ginawa kundi ang laitin ang mga taong mas mababa sa kanya. Siya ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila, kaya isa ito sa nagiging dahilan upang maging mayabang siya. Palagi niyang ramdam na mas mataas siya kaysa sa kahit na sinong nakakausap niya. Gumagalang lang siya sa mga taong alam niyang mas may kakayahang pumantay o lampasan ang estado niya sa buhay. Meron din siyang magandang trabaho. Dahil sa kanyang ugali, walang ibang tao ang nakikipagkaibigan sa kanya maliban na lang kay She, na matagal na niyang kakilala at galing din sa magandang pamumuhay. Isang araw, magkasabay ang dalawa na pumasok sa trabaho. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang matandang janitor na naglilinis sa daraanan nila. Ay hala, sorry po basa po yata ang sahig. Hindi naman po marumi ang sandalyas ko. Tara, dito na lang tayo sa gilid dumaan, Farah. Bakit ako mag-a-adjust? Trabaho niyang lampasuhin ang sahig dahil yun ang nababagay sa kanya. Kaya huwag ka mag-sorry dyan. Kahit dumihan mo pa ang sahig, lilinisin niya pa rin yan. Alipin lang naman yan dito sa company. Kahit na, kawawa naman siya. Matanda na rin siya Kumbaga, paggalang na lang din sa tao. Hindi naman siya mukhang kagalang-galang. Ang ginagalang mga kalinya ng CEO. Yung malalaki ang pera, ang mga sahod. Hindi yung ganyan na sinasahod sa isang araw, pangkape ko lang ng isang inuman. Wala rin naman niyang pinag-aralan, kaya anong karapatan niyang galangin? Oy, ikaw, She, tigilan mo yung pagiging ganyan mo ha. Baka isipin ng mga ganyang mahihirap na tao okay lang na yung mayayaman pa ang gagalang sa kanila. Simula pa lang, alam na nila ang lugar nila. Iba pa rin kasi, hindi naman sa estado ng buhay nakatingin kung gagalangin ng isang tao. Kahit naman sino pwede.
Malamang kaya nga siya nagtatrabaho dahil may pamilyang naghihintay ng makakain galing sa pinaghirapan niya. At least sila lumalaban ng patas, di ba? Galing sa paghihirap nila ang sahod nila. Wala na akong pakialam doon. Kung hindi nila kayang pantayan ng sahod ko, mababang klase lang sila ng tao. Saka bakit kailangan panggalangin ng mga taong hindi naman matatalino, di ba? May batas ba na pinatupad? Makukulong ba pagka hindi ka gumalang ng mahihirap? Baka kapag ganun, iisipin ng mga mahihirap na yan na kailangan tayo ang yuyuko sa kanila. Ang kakapal naman ng mga mukha nila. Wala nga. Ang sinasabi ko, tao din sila. Wala naman yan sa taas ng pinag-aralan o sa magandang trabaho o kung magkano ang sahod nila eh. Pakikipagkapwa-tao lang ba? Malay mo isang araw, di ba? Hihilingin mo rin ng tulong nila. Ako? Hihiling ng tulong sa kanila? Nagpapatawa ka naman yata. Ano namang maitutulong sa akin ng mga yan? Tumutulong lang yan sila kapag may kapalit na pera. Mga mukhang pera. Mga timawa kasi. Never akong hihingi ng tulong sa kanila, no? May pera ako, kaya meron akong pambayad sa kahit na ano. Bago nila ako tulungan, sana sarili nila ang tulungan nila. Mga mukha silang kawawa. Kahit na anong paliwanag kay Farah, hindi pa rin nagbabago ang tingin niya sa mga tao. Kahit nangitian man lang sila, hindi niya ginagawa. Sa pagpapatuloy ng araw, kung sino-sino na lang ang nakakarinig ng panlalait mula sa dalaga. Kahit na saan siya magpunta, hindi siya aalis nang walang napapaiyak dahil sa masasakit na salitang sinasabi niya. May mga nawawala ng trabaho, ang iba naman ay tila nawawala na rin ng gana sa buhay. Kapag naman may nakikita siyang tao na nagsusumikap sa buhay, binababa niya rin ang mga ito at sinasabihan na mananatili lang silang mahirap. Hanggang sa isang araw, bumalik siya sa palagi niyang kinakainan. Iba na ang order niya, kaya nang dumating sa kanya, galit na naman siya. Ano to? Gusto mo bang ingudgud ko ang mukha mo rito? Ma'am, mali po bang naibigay ko? Sandali lang po. Ito ang order ko pero nasa ng onion leaves? Ang sabi po kasi sa akin ayaw niyo raw po nun kaya hindi po nilagyan. Sige po, lalagyan ko na lang po. Pasensya na po ma'am, bago lang po ako rito kasi simula ko lang po. Bobo ka! Tanga! May sinabi ba ako na wag lagyan ng onion leaves ha? Iba tong order ko. Palibasa hindi ka pa nakakakain ng ganito dahil hindi mo afford. Paano to magkakaroon ng lasa kung walang onion leaves ha? Tanga ka! Gamitin mo yung kakarampot mong utak. Kung wala kang utak, lumayas ka na rito. Doon ka, bumalik ka sa pamilya mong katulad mong walang kwenta. Ma'am, sorry po talaga. Ayusin ko na lang po. Sandali lang po. Hindi na! Ayoko na sisira ang gabi ko. Pero, ang tanga-tanga mo! Gusto mo bang ipalamong ko to sa'yo lahat, ha? Kaya siguro sinadya mong ganito dahil gusto mong ibigay ko na lang sa'yo, no? Buisit ka! Tanga! Nagpatuloy na gumawa ng eskandalo ang dalaga, kaya napilitan na lamang lumapit ang manager para pigilan siya. Inilipat siya ng lugar kung saan doon lang pumapasok ang mga taong mas mayaman pa kay Farah. Binigyan din siya ng pagkain bilang kapalit. Ayan, tama lang na ganyan kayo mag-serve sa akin. Dahil kung hindi nyo ako paglilingkuran, baka maging patay gutom lalo ang mga tao rito dahil wala kayong kikitain. Mga buwisit! Tanggalin mo sa trabaho ang buwisit na yon ha? Ayoko na siya makikita rito kapag bumalik ako. Muling humingi ng tawad ang manager bago siya umalis. Si Farah naman ay masaya sa kung ano ang nakikita niya. Pakiramdam niya ay mataas na siya sa lahat, lalo pat mas maganda ang serbisyo na nakuha niya. Kumuha siya ng litrato para ipakita sa lahat kung gaano na siya mas nakakaangat sa buhay. Hanggang sa kinabukasan, nang magkita sila ng kaibigan ay ipinagmalaki niya pa ang ginawa niya. Di ba tama naman talaga yun? Ewan ko ba sa bobo na yun? Kung hindi naman pala alam ang trabaho, sana hindi na lang siya pumasok doon. Doon siya mangalkal ng basura, mas bagay yun sa kanya. Buti na lang nakabawi sila sa akin. Kung hindi, nako, baka magsarado na sila dahil malulugi sila kapag hindi na ako kumain doon.
Sinabi naman ng bata na working student siya, di ba? Tapos first day niya. Sana inisip mo na lang yun. Pwede mo naman sabihin na gusto mong palagyan ng kung ano-ano yung pagkain mo. Saka nung nakaraan, nilagyan nila tapos ayaw mo pala. Huwag siyang maging tanga para hindi ako magalit sa kanya. Alam mo naman na sa lahat, ayoko yung maliit ang utak. Bakit pa siya mag-aaral Wala naman pala siyang pantustos. Saka nag-aaral lang naman niya sa pipitsuging school. Ewan ko sa'yo. Alam mo, sa ginagawa mo, parang ikaw naman ngayon ang hindi makaintindi. Kung titingnan mo ang kwento ng ibang tao, mas lalo mong maiintindihan ang mga nangyayari sa paligid mo. Yung inaaway mong nagwawali sa kalye, ano ba siya? Baka may sakit ang anak niya, kaya kailangan niyang gawin yun. Yung apo niya, baka kailangan ng bagong gamit. Pero ang ginagawa mo, lalo mong pinapahirapan. Naaawa ako doon sa matandang nagwawali sa kalsada. Binato mo sa kanya yung paper cup na galing sa pinag-inuman mo ng mamahaling kape. Aba tama lang yun no? Para alam nila kung saan sila lulugar. Mahirap lang sila, kaya dapat maramdaman nila lalo. Ramdam na nila yun. Alam na nilang mahirap lang sila. Kaya nga sila nagsusumikap sa buhay Tapos eto pa, naalala ko yung student na nakasalubong natin. Tapos ni hindi ka man lang humingi ng tawad nung natuluan mo yung uniform niya. Paano kung yun na lang ang meron siya tapos nagkaroon pa ng mantsa? Diba? Mga simpleng bagay lang. Sana hindi siya nagbenta ng prutas sa palengke, diba? Kung ganun lang din naman pala na ayaw niyang marumihan ang suot niya. Tapos nilait mo pa. Alam mo yung mga nilalait mong tao, may mga pangarap sila sa buhay. Malay mo isang araw, maging mas mataas sila sa'yo. Paano kung yung minamata mo noon magiging boss mo sa future? Kasi empleyado ka lang din naman, hindi ka anak ng may-ari ng kumpanya. Hindi ka anak ng politiko. Normal na tao ka lang din. Ang pinagkaiba mo lang, malaki ang sahod mo. Pero paano kung dumating ang araw na mawala yan sa'yo, ha? O maubos ang savings mo. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod, kaya dapat maging mabuti kang tao. Bahala sila dyan. Basta wala akong pakialam sa kanila dahil kahit na kailan hindi ako magkakaroon ng boss na katulad nila. Hindi naman ako aalis dito sa trabaho ko at hindi rin naman ako matatanggal. Ang tagal ko na kaya rito, favorite din ako ni boss. Hinayaan na lamang ni She ang kanyang kaibigan sa kung anuman ang pinaniniwalaan nito. Pero sa tuwing naririnig o nakikita niya si Farah na nanglalait ng mga mahihirap ay pinagsasabihan niya pa rin ito. Isang hapon, nang umuwi si Farah sa bahay, naabutan niyang katatapos lang maglinis ng kinuha niyang kasambahay. Bakit nandito ka pa? Di ba sabi ko sa'yo ayokong maaabutan ka kapag uuwi ako? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. At isa pa, sinabi ko sa'yo na huwag kang uupo sa sofa ko. Hindi yan pwedeng upuan ng mga mahihirap. Mamaya may virus ka, maiwan mo pa sa gamit ko. Ano, nakalimutan mo na ba? Alam mo na ayaw ko ng tanga, di ba? Humingi ng tawad ang babae dahil napagod lang daw siya. Paalis na rin naman siya at nagpapahinga lang. Hindi niya napansin ang oras kaya hindi niya agad nakita na uuwi na si Farah. Baka kasi bobo ka at hindi ka marunong tumingin ng oras. Simple na nga lang ang sinabi ko sa'yo, hindi mo pa rin gets. Alam mo, kulang sa sustansya yung utak mo. Paano? Ano ba namang kinakain ng mahihirap, ha? Puro mabahong daing, sardinas, itlog, o kung ano-ano pang pagkain lang dapat ng aso. Ay, nakakadiri. Kinikilabutan ako kapag naiisip ko. Lumayas ka na nga rito. Teka, hindi mo ginamit ang CR ko ha? Naku, sinasabi ko sa'yo, ayoko may ibang umiihi doon. Nababalot ng kaartehan ng dalaga at ang malala pa ay winisikan niya ng alkohol ang tagalinis na para bang isa itong nakakadiring dumi na nasa kanyang harapan. Kinabukasan, wala silang pasok sa trabaho kaya nagpasama si Farah sa kaibigan na magpunta sa mall. May balak siyang bilhing bagong gamit. Sa mall na sila nagkita dahil may pinuntahan pang iba si She. Habang naglalakad ang dalaga, may napansin siyang magandang bag kaya pumasok siya sa loob para tingnan ito. Habang naglalakad siya sa loob, may isang babae na panayang sunod sa kanya. Ano ba? Bakit sunod ka na sunod sa akin? Hindi mo ba kayang mapirmi dun sa malayo? Ayoko sinusundan ako ha. Hintayin mong tawagin ka bago ka lumapit sa akin. Nakakairita ka masyado Para kang aso.
Humingi ng tawad ang babae. Tumayo na lang siya sa isang gilid. Ilang sandali pa ay may hinawakan na bag ang dalaga. Tiningnan niya ito at mukhang nagustuhan. Nasaan na yung staff? Ano? Nasaan ka na? Ngayong tinatawag kita, ang bagal mo namang kumilos. Gusto ko ng ibang kulay nito. Pinaliwanag sa kanya ng babae na yun lang ang kulay na meron sila dahil yung isang naiiwan ay may nakabili na. Hindi pwede. Gusto ko nga ng ibang kulay. Hindi mo ba maintindihan, ha? Baka naman tinatago mo dahil iniisip mo na hindi ko kayang bumili nito. Gusto mo pati ikaw biling ko. Ikaw lang ang hindi afford tong ganitong bag dahil 1 taon mo na tong sahod. Kung bibili ka ng ganito, baka magdildil kayo ng asin ng pamilya mo. Ibibigay mo sa akin ang gusto ko o hindi ako bibili para malugi kayo. Nagmatigas ang babae at sinabi na bayad na yon. Kahit nakausapin niya pa ang manager, hindi rin ibibigay sa kanya dahil VIP nila ang nakabili nun. Sa galit ng dalaga, pinagmumura na lang niya ang babae at sinabihan ito na kahit na kailan hindi siya bibili sa kanila para wala silang maging benta. At kapag nangyari yon ay magsasara ang kanilang negosyo. Naiinis na lumabas si Farah. Patuloy siyang nagsasalita at kahit na may mga nakakarinig sa kanya at inaakalang nababaliw na siya, wala siyang naging pakialam. Ilang sandali lang din ay dumating na ang kanyang kaibigan. Oh, akala ko nakakita ka na ng bibilihin mo. Sa 2nd floor yun eh. Umakyat ka na ba? Hindi pa. Nagtitingin ako ng bag. Naiinis nga ako doon sa isang babae eh. Mukha atang tingin niya sa akin eh, wala akong pera. Ang tanga niya sa part na yun. Paanong walang pera? Anong klase? Ayaw ba naman ibigay sa akin yung ibang kulay dahil nabayaran na ng VIP nila? Ang kapal ng mukha, di ba? Ayaw niya lang kamo kasi naiinggit siya sa akin na ako kaya kong bumili nun habang siya nananatiling mahirap. Baka naman kasi may mga may-ari na talaga. Yung VIP na tinutukoy nila, yun yung mga bumibili sa kanila ng halos milyon na ang inaabot. Sila talaga ang priority lalo na kapag may bagong design or limited edition. Oo, alam kong kaya mong bumili ng bag na yun, pero hindi doon sa level ng pang VIP. Sus! Kaya ko rin yun. Hindi ko lang ginawa dahil sila lang ang makikinabang. Tama na nga, bibili pa ako ng bagong washing. Habang pumipili ng bibilhin ang dalaga, patuloy din silang nag-uusap ng kanyang kaibigan. Kung saan-saan na rin napupunta at kung sino-sino na rin ang dinadamay ni Farah. Madalas niyang kwento ay ang tungkol sa isa nilang katrabaho na bagong pasok lang. Minamaliit niya ito dahil isa raw breadwinner ng pamilya. Palagi niyang inaasar kapag wala yung pambili ng mamahaling kape o hindi niya nakikitang bumibili ng pagkain sa labas. Kahit na sinasabi ni She na hindi naman dapat pinapansin ang ganong bagay, wala pa ring pakialam si Farah. Hanggang sa nakapili na siya ng gamit at babayaran na niya. Cash or card? Credit card? Oh, malaki credit limit ko dyan. Huwag mong basta-bastahin yan dahil hindi ka magkakaroon yan. Marami akong card dito. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gamitin. Hindi naman tinatanong. Gusto ko lang sabihin sa kanya para kilala niya kung sinong kausap niya. Baka mamaya isipin niya na mahirap lang akong katulad niya na hindi rin kayang bumili ng ganyan. Huy, sobra ka naman magsalita. Paano kung may ganyan sila sa bahay nila? Afford ba ng minimum wage earner yung ganyang gamit? Pwede siguro sa home credit, no? Tapos mga pobre, hindi na nila huhulugan. Ang kakapal ng mga muka, kaya hindi sila umaasenso eh. Oh, ingatan mo yung bagong bili kong washing ha. Kapag nasira mo talaga yan, baka wala kang sahuri ng ilang buwan. Nako, sinasabi ko sa'yo, mamumuti talaga ang mga mata mo dahil kahit asin hindi ka makakabili. Napapailing na lamang si She at siya na lang ang humingi ng tawad sa babaeng nag-aasikaso sa kanila. Kahit na hindi siya ang pinagsasalitaan, ramdam niya na nasasaktan din ang babae. Sino ba naman ang hindi bababa ang tingin sa sarili kung makakarinig ng ganong mga salita? Yon ang palaging pinapaalala ni She sa kaibigan, na bawat isa ay may pinagdaraanan sa buhay. May mababa mang sahod o malaki.
Hindi na kailangan pang ipaalala sa mga tao kung kakarampot lang ang sinasahod nila dahil alam naman na nila sa sarili nila ang ganong kalagayan. Ang lagi lang sagot ni Farah, kung sana raw ay nag-aral ng mabuti ang mga taong yun, magkakaroon sana sila ng magandang buhay. Bago sila umuwi, pumunta muna sila sa kainan na palaging pinupuntahan ni Farah. Nang makita siya ng mga tao roon, halos mataranta na naman sila. Kawawa naman ang mga tao rito, binigyan mo yata ng trauma. Siguro ayusin mo na lang kapag kinausap mo sila o kung may hihingin kang favor. Ha? Naririnig mo ba sinasabi mo? Regular customer nila ako. Dapat kilala na nila ako. Dapat alam nila kung ano ang gusto ko. Dahil sa oras na hindi nila ako sundin, alam na nila ang mangyayari sa kanila. Mawawalan sila ng trabaho at mapapahiya pa sila. Sakit mo sa ulo? Nang dumating na ang kanilang order, halos manginig pa ang kamay ng waiter. Andito ka pa rin palang bobo ka? Kailangan ko po kasi ng trabaho, ma'am. May sakit po ang nanay ko at ako na lang po ang tumutustos sa amin ng mga kapatid ko. Nag-aaral po kaming lahat. Mag-aaral ka tapos di ka pa rin naman naasenso sa buhay. Mananatili ka lang sa pagsisilbi sa aming mga mayayaman. Sige na kuya, okay na tong order namin. Salamat ha. Ngumiti lang ang binata bago siya umalis. Si She naman ay pinagsabihan ulit ang kaibigan na walang ibang pinapakinggan. Sa pagpapatuloy ng mga araw, walang nagbabago kay Farah. Palagi niyang minamata ang mga tao na mas mababa ang trabaho sa kanya. Minsan pang may nakasabay siya sa elevator ng mga manggagawa. Ano ba yan? Ang aasim niyo naman. Ang babaho niyo. Sa susunod huwag kayo makikisabay sa amin ha? Humingi ng dispensa ang isang lalaki at sinabing nagmamadali lang sila dahil kanina pa sila nagugutom. Alamin niyo ang lugar niyo. Kung sana nag-aral kayo ng mabuti, hindi kayo mangangamoy pawis. Ano ba naman kayo mga construction worker kayo? Ay, sana hindi dumikit sa akin ang mga amoy niyo. Nagpabango kaagad ang dalaga bago siya lumabas ng elevator. Magmamaneho pa uwi ang dalaga dahil wala na siyang ibang trabaho ng araw na yon. Habang nasa daan siya, napahinto siya saglit sa isang gilid para sagutin ang tawag sa kanya. Zoom meeting lang naman yun. Wala na kasi si boss, nasa Japan na. Next week pa yun babalik. Pero nagawa mo naman na ang presentation. Oo, okay naman na. O sige, send mo sa email ko. Pauwi pa lang ako eh. Sige na, magdadrive pa ako. Bago magsimulang magmaneho, may nakita sa labas si Farah. Pamilyar na mukha ng isang lalaki. Iniisip niya kung saan nga ba niya nakita ang lalaki na ito hanggang sa natandaan na niya. Huminto siya sa harapan nito. May kasama pang maliit na bata ang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 5 taon. Ano yung ginagawa mo? Naglilinis ka sa kalsada? Pinupulot ko lang yung mga kalat. Tapos diyan kayo kukuha ng pagkain nyo? Hindi ka ba nandidiri dyan? Kakain ka ng tira-tira? Ito po. Hindi po. Sa aso po namin to. Itong mga basura na nakikita ko sa daan, itatapon ko po sa basurahan para walang kalat sa kalsada. Okay. Meron din kasi akong basura dito eh. Ito oh. Ibinato ni Farah ang 2 bote ng tubig kay Joel. Tumama pa ito sa mukha ng lalaki bago siya tuluyang umalis. Bakit kaya ang sarap pagtripan ng mga mahihirap? Wala kasi sa kanila ang pumapalag eh. Kung papalag sila, wala rin naman silang laban. Ano ba naman kasing alam nila? Ang iniintindi lang ng mga yan kung anong kakainin nila. Ay naku, mga kawawang tao. Dapat sila yung nauubos na para naman umasenso na tong Pilipinas. Kaso yung mga tamad na yan ang binibigyan pa ng ayuda at tulong ng gobyerno. Sayang lang ang tax ko sa kanila. Kung hindi naman kasi bobo yung mga mahihirap na yan, hindi sana ganyan ang buhay nila. Nakangiti lang si Farah habang sinasabi niya ang mga salita na yon. Sa paglipas pa ulit ng mga linggo, nananatili pa rin ang kasamaan ng ugali ng dalaga. Kahit na walang ginagawa sa kanya ang isang tao, lalaitin niya ito o kaya ay pagsasalitaan ng hindi maganda.
Isang hapon, bumalik siya sa paborito niyang kainan. Gusto ko ng burger pero no mayo, no onions, no pickles, extra lettuce, toasted bun at well done yung patty. At wag niyong haluan ng ketchup ha. Then isang seafood pasta pero alisin niyo yung hipon. Lagyan niyo ng extra cheese at wag olive oil. Butter na lang. May katagalan siyang naghihintay ng order. Ang ibang pumapasok agad, saglit lang ay naibibigay na ang order nila, habang sa kanya ay wala pa. Kaya tinawag niya ang isang waiter. Anong oras na oh? Ayaw niyo ba akong pakainin ha? Ganun ba katagal gawin ang order ko? Tingnan mo yung nasa kabilang table. Kapapasok lang ng mga yan pero kumakain na sila. Tinatarantado niyo ba ako? Inaasikaso pa po kasi yung sa pasta, ma'am. Pamadaliin mo! Ano gusto mo, magutom ako? Ha? Kanina pa ako nandito, pero yung order ko wala pa. Mga punyeta kayo! Bilisan mo! Nataranta si Joel at sinabi sa mga kasama niya na nagwawala na naman si Farah. Kaya kahit na hindi pa ganoon kaayos ang luto nila, ibinigay na nila ito sa dalaga. Nang tikman ni Farah, doon siya mas lalong nagalit. Ano to? Bakit wala man lang lasa? Walang laman tong burger ko. At sinabi ko na ayoko ng lasa ng hipon, di ba? Ma'am, pinatanggal na po yung hipon sa order niyong seafood pasta. Nalalasahan ko pa rin yung seafood. Kaya nga pinatanggal ko para walang ganong lasa. Tapos ang dry nitong burger ko. Ano to? Ganito ko lang kakainin? Wala man lang kahit na anong sauce, ha? Ang tanga mo naman kung iniisip mo na makakain ko to ng maayos. Ang tagal mo kung pinaghintay ng order ko tapos ito lang palang ibibigay mo sa akin, ha? Taga-serve lang po ako, ma'am. Hindi ko po alam kung anong ginagawa nila sa kitchen. Sinabi ko lang po kung anong order nyo. Tapos kinuha ko lang po ang gawa nila kaso po nagmamadali kayo. Tanga ka! Alam mo yon, ha? Isa kang malaking kahihiyan sa lahat dahil dyan sa kabobohan mong hayop ka. Simpleng utos lang hindi mo pa maintindihan. Gusto mo pa akong pakainin ng pagkain na walang lasa? Ay, hindi lang sapat ang salitang tanga para i-describe ka. Alam mo, wala kang silbi sa mundong to. Palpak ka eh. Kaya tama lang talaga na manatili kang mahirap. Ma'am, mali naman po na magsalita kayo ng ganyan. Sinunod ko lang naman po ang gusto nyo eh. Wala po talagang kahit ano sa burger nyo. Ayaw nyo po ng mayo at kahit na ketchup. Saka po seafood pasta po ang order nyo. Kahit po tanggalin ang hipon dyan, maglalasa pa rin po yung seafood. Ang kapal ng mukha mong pagsabihan ako ng ganyan. Wala kang karapatan dahil customer ako. Customer is always right. Baka hindi mo yan maintindihan dahil English yan, ha? Bobo ka pa naman. Alam mo, gutom na ako tapos ganito pa ang kakainin ko. Nakakawalang gana bumalik dito sa restaurant nyo. Paano? Lahat kayo rito mga tanga. Lalo ka na. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw ang pinakawalang kwentang tao. Kaya mahirap ka eh, kasi wala kang utak. Walang utak. Yang kapasidad ng utak mo kakarampot lang. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka talaga aasenso. Wala kang silbi, kaya mamamatay kayo ng pamilya mo sa kahirapan. Hindi na nakakibo pa ang binata. Kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang bigat makarinig ng mga ganoong salita, lalo na't may pinagdaraanan din siya sa buhay na walang ibang nakakaalam. Dahil sa galit ni Farah, dumating ulit ang manager para humingi ng tawad sa nangyari. Pinalitan ang pagkain niya at sinabi na hindi na ulit mangyayari ang ganon. Huwag niyong paalisin sa harapan ko yan lalaki na yan. Gusto ko yumuko lang siya habang kumakain ako. Bastos yung hayop na yan eh. Sinasagot-sagot ba naman ang customer? Sana sa susunod yung kukunin yung tao marunong naman gumalang sa customer. Kung puro ganyan ang kukunin nyo, naku ewan ko na lang kung hindi kayo magsara ng tuluyan. Baka maubusan kayo ng tao. Diyan ka lang, yumuko ka para naman may silbi ka ring animal ka. Para matuto ka kung sinong kinakalaban mo. Wala nang iba pang nagawa ang binata. Dahil kung hindi siya susunod, maaari siyang matanggalan ng trabaho. Hindi yun pwede, lalo pat kailangan niya ng pera para may pampalibing siya sa ina na kamamatay lang. Umiiyak si Joel habang nakayuko siya ng halos 2 oras. Siguro naman magtatanda ka na niyan, ano?
Hindi mo ako kaya. Dahil ang mga hampas lupang gaya mo, walang kakayahan na sumalungat sa gusto ko. Magpasalamat ka na lang sa akin, yan lang ang parusa mo. Hinayaan pa rin kitang magtrabaho. Kilalanin mo ako sa susunod, ha? Ayoko ng bobo. Ayoko ng tatanga-tanga. Matapos ang mga salita na yun ay umalis na si Farah. Masaya siya sa nangyari dahil pakiramdam niya ay may nabigyan na naman siya ng leksyon. At nakikita ng mga tao sa paligid niya, wala talaga silang kakayahan para kalabanin siya. Kung ano ang gusto niya, yun lang dapat ang masunod. Ilang araw pa ang nakalipas, kung sino-sinong tao na naman ang pinagsalitaan niya ng masama. Wala siyang pakialam kung ang mga salita na yon ay magdadala sa isang tao sa kadiliman ng buhay nila. Kung masasaktan ba sila o kung tuluyan silang mawawala ng pag-asa sa buhay. Ang mahalaga lang para kay Farah ay tumaas ang tingin ng iba sa kanya. Isang araw, habang abala sa trabaho si Farah, napansin niyang may laman pa ring basura ang kanyang basurahan, habang sa iba ay wala na. Kaya tinawag niya ang matanda na nangongolekta nito sa opisina. Hay, ano ba naman yan? Puro na lang rason. Walang ibang ginawa kundi gumawa ng rason na hindi nakita. Andyan lang yan sa ilalim ng mesa ko. Gamitin mo kasi ang mata mo at utak mo para hindi ka maging ganyang kabobo. Kaya taga-kolekta ka lang ng basura eh. Bilisan mo! Kamayin mo yan kung kinakailangan. Nakakainis to! Hindi niya talaga makikita yan. Nakasiksik ba naman yan sa ilalim? Saka hindi siya masyadong makakayuko. Matanda na yan oh. Yun na nga, matanda na siya, nagtatrabaho pa siya. Kung sana nung bata pa siya, inayos na niya ang savings niya para kapag tanda niya, hindi na siya ganyan naghihirap. Yan ang isa sa problema ng mga mahihirap eh. Walang mga plano sa buhay. Hindi naman siguro sa walang plano. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay tapos maliit lang ang sahod ng mga normal na manggagawa, di ba? Kung malaki ang pamilya nila, baka dun lang din napupunta. Hindi mo naman sila masisisi. Buti nga hindi sila nagnanakaw. May maayos at marangal silang trabaho. Alam mo, kung wala yung maliliit na trabahador, baka tayo ang mahirapan. Kung walang magbabasura, baka nagkalat dyan sa tabi ang mga basura natin. Kung walang kasambahay, baka hindi natin maasikaso ang mga bahay natin. Kung walang waiter, sinong magsiserve ng pagkain natin? Hindi naman dapat pinupuri ang mga ganyang trabaho, no? Binabayaran naman sila para gawin yun. Kung nag-aral sana sila, hindi sila ganyan. Aba, natural maging tagawali sila kung yun lang naman ang kaya nila. Anong gusto nila, papantay sila sa atin? Alam mo, She, sa mundong to, hindi mo kailangan maging mabuti sa mga taong mas mababa sa'yo. Dahil deserve naman nilang maliitin dahil maliit naman talaga ang pamumuhay nila, di ba? Hindi sila gumagawa ng paraan para makaangat sila. Sila lang talaga ang may kasalanan nun. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga tao dahil iba-iba naman tayo eh. Ikaw kaya marangya ang buhay mo dahil wala ka namang pamilya. Wala kang asawa kahit anak. Yung mga magulang mo hindi ka pinipilit na tulungan ng mga kapatid mo. Hindi rin sila nanghihingi ng pera sa'yo. Oh, kasalanan ko pa? Sinabi ko bang kasalanan mo? Kasi yung mga magulang ko nagsumikap talaga sila para hindi namin maranasan ang maging mahirap, no? Yun naman ang ginagawa ng iba. Yan si ate, tagakuha ng basura. May anak yan na malapit na makagraduate. Oh, kapag graduate na ang mga yun, gagawa naman sila ng paraan kung paano sila uunlad sa buhay. Pero hindi ganun kadali. Ang hirap ipaliwanag. Hindi ko alam kung kailangan ko pang isa-isahin sa'yo lahat. Paano? Hindi ka nga naman pala nakaranas ng hirap. Spoiled brat ka. Kami kasi, kahit na may kaya kami sa buhay, hindi naman kami sinanay na maging mataas ang tingin sa sarili. Pinapakita sa amin kung gaano kahirap ang buhay kaya naiintindihan namin yung hirap ng mga tao. Kasi sa totoo lang, sa sahod ngayon, mahirap talaga makaahon sa kahirapan dahil ang bilis din tumaas ng bilihin. Okay. Basta wag ka sa akin magalit kung nagsasabi ako ng totoo na mahirap lang sila. O sige na, tinatawag na ako ni boss. Sa mga araw na lumipas, tila ba doon nagkaroon ng ibang ihip ang hangin. Palagi nang mali-mali ang trabaho na nagagawa ni Farah. Palagi siyang huli na kapag bibigay ng report at madalas ay nawawalan sila ng kliyente. At hindi nagtagal ay inalis siya sa posisyon at ibinaba. Dahil sa inis at galit niya, umalis na lang siya ng trabaho.
Di ba, ilang taon na ako doon. Halos kalahati ng buhay ko nasa ganong industry ako. Tapos gusto nilang ihanay ako doon sa mga baguhan. Wag na, aalis na lang ako no. Kung hindi nila ako pahahalagahan, mas lalo namang hindi ko sila kailangan. Matalino ako, mataas ang pinag-aralan ko, kaya madali lang sa akin makahanap ng trabaho. Baka nga pag-agawan pa ako ng ibang mga kumpanya. Hindi ka naman kasi pinabababa agad. May pinapatapos pa kasi sa'yo kaso inunahan mo naman ang pride mo. Anong balak mo niyan? Hindi na, ayoko na dun. Isa pa, nag-apply na ako ng ibang trabaho. Sa kalabang company. Tingnan mo, oras na ma-hire ako dun, naku pagsisisihan talaga niyang boss mo na pinaalis niya ako. Magmamakaawa siya sa akin para lang bumalik ako sa trabaho. Hintayin niya lang talaga. Ewan ko na lang kung hindi siya umiyak kapag bumagsak ang kumpanya nila. Sabihan mo na lang ako kapag kailangan mo ng trabaho. Sa company ni na Joros, pwede ka dun. Kaso, balik ka sa umpisa. Maliit nga lang offer kumpara sa dati mong sahod. Pero kahit na paano, mas malaki naman sa minimum. Hindi ako kukuha ng ganyan, no? Baka kulang pa isang araw na sahod ko sa isang kainang ko lang. Ano, titipirin ko ang sarili ko? No way! Mataas pa rin ang tingin ni Farah sa kanyang sarili. Pero ilang buwan na ang lumipas, wala pa rin siyang makitang trabaho. Gusto niya na ang papasukan niya ay yung may mataas na posisyon na kaagad. Ayaw niya rin na may ibang taong hahawak sa kanya at tuturuan siya. Sa 10 taon niyang nagtatrabaho sa iisang kumpanya, palagi niyang sinasabi na alam na niya ang lahat. Kaya bakit kailangan pa siyang turuan? Habang tumatagal din na wala siyang trabaho, nauubos na ang kanyang ipon sa sobrang gastos niya. Hanggang sa inabot na ng halos 2 taon na wala siyang trabaho. Napag-iiwanan na siya ng pagbabago. Nagkaroon na rin ng iba't ibang paraan ang bawat posisyon na hindi na kailangan gamitin ang nalalaman niya sa dati niyang trabaho. Tumaas ang kompetisyon, lalo na't marami ring mga nakapagtapos na ng pag-aaral na naghahanap ng trabaho. Nang maubos ang ipon niya, nangutang siya sa kanyang mga kapatid pero hindi naman yun naging sapat dahil mahal ang hinuhulugan niya sa bahay at sa kanyang sasakyan. Halos 6 na buwan na rin siyang walang hulog. Minsan pa, nakipagkita si Farah sa kanyang kaibigan para ikwento ang mga nangyayaring kamalasan sa kanya. Naiinis na talaga ako. Yung bigay ni Daddy na pera kailangan ko pantipirin dahil kung hindi baka magutom na ako. Ang mahal na ng mga pagkain ngayon. Sabi ko na sa'yo dapat una pa lang kinuha mo na yung offer kong trabaho sa'yo. May iba na tuloy nakakuha nun. Then after a month may promotion agad siya. Sa'yo dapat yun kaso ayaw mo naman magsimula sa mababa muna. Ngayon wala ka ng ipon. Alam mo, sa halip kasi na bumili ka ng pagkain sa labas, magluto ka na lang kaya sa bahay mo. Ayoko nga, nakakatamad yun. Saka baka isipin ng iba naghihirap na ako. Kailan naman naging pang mahirap ang pagluluto, ha? Mas practical nga yun dahil makikita mo kung magkano ba talaga ang kailangan mong budget. O tapos kapag may trabaho ka na, alam mo na kung paano ka magtitipid. Ano naman pakialam ng tao kung nagluluto ka, di ba? Ikaw naman ang kakain nun, hindi naman sila. Hindi ka naman tatanungin ng makakasalubong mo kung nagluluto ka ba o bumibili ka ba sa labas. Kapag tumawid ka ba, haharangin ka ba tapos itatanong kung saan ka kumain? Hindi naman, di ba? Kasi lahat ng tao busy sa kanya-kanyang buhay. Kung paano makakasurvive. Basta kapag nagkaroon na ulit ako ng trabaho, sisiguraduhin kong mababawi ko lahat ng nawala sa akin. Pagsubok lang to sa akin. Saka bakit ako sinusubok, di ba? Dapat yung mga walang kwentang tao Nagtanong ka pa talaga kung bakit ikaw? Baka naman kasi pinaparana sa'yo kung gaano talaga kahirap ang buhay para hindi ka naman lait ng mga tao. Kasi ngayon pa lang wala na kayong pagkakaiba ng mga inaalipusta mo. Noon, sinasabi mo na yung mga mahihirap, mga walang trabaho. Ngayon, ikaw 2 taon ka ng tambay, puro ka pa utang. Yung mga credit card mo, sagad na.
May loan ka pa tapos yung bahay mo for foreclosure na. Malapit na mailist sa auction. Yung sasakyan mo huhugutin na rin sa'yo. Alam mo, wag mo na kasing taasan ang pride mo. Kahit 10 years pa ang experience mo, kapag papasok ka sa bagong company, kailangan mo pa rin magsimula bilang trainee. Mababa talaga ang sahod. Pero kapag naman nakita nila na magaling ka talaga, itataas ka naman ng posisyon eh. Anong gusto mo, sumabay ako sa mga baguhan? Wala ka naman choice eh. Tapos mga bago ngayon magaling sa technology na isa na sa kailangan ng company. Bahala ka. Ikaw pa rin naman yan eh. Kung talagang ayaw mo makisabay sa mga bago, bahala ka na lang sa buhay mo. Pautangin mo pala ako. Kakapautang ko lang sa'yo ng 30K last time ah. Wala pa ako ngayon dahil gagamitin ko sa birthday ni Mama. Pupunta kaming Hong Kong. Ang maitutulong ko lang sa'yo ngayon, i-refer sa company ng pinsan ko. Pero sinasabi ko sa'yo kailangan mo muna magsimula sa pagiging mababa. Wala nang pagpipilian pa ang dalaga dahil walang kumpanyang kumukuha sa kanya. Ang iba, sinasabi na masyadong matagal ang 2 taon na wala siyang trabaho. Nakikitaan din na kakaiba ang kanyang ugali. Pumayag na lamang siyang pumasok sa isang maliit na kumpanya matapos nahatakin ang kanyang sasakyan at mabili na sa auction ang kanyang bahay. Lumipat siya sa isang maliit na paupahan malapit sa simbahan. Magulo, maingay at minsan pa ay mabaho ang paligid. Kahit na anong pag-iinarte niya, wala siyang magagawa. Hindi na rin siya matutulungan ng mga kapatid dahil may sarili na silang pamilya at may mga anak na pinapaaral. Ang mga magulang naman niya ay binibigyan siya ng pera pero hindi na ganun kalaki dahil ginagamit din sa kanilang gamutan. Isang araw, habang nakikisiksik sa jeep ang dalaga, may nakatabi siyang lalaki na pawisan. Ano ba? Umusog ka nga dun. Huwag kang dumikit sa akin. Ang lagkit mo kaya. Ang baho mo pa. Bakit kasi dito ka pa sumakay? Kuya, hindi ka pa ba aalis? Anong oras na Baka late pa ako niyan makarating sa office. Nagalit sa kanya ang driver at sinabi na kung nagmamadali siya at mag-iinarte sa siksikang jeep, sana raw ay mag-taxi na lang siya. Ang dami ring mga tao na pinagtatawanan siya. Kahit na kailan, hindi pa napahiya ng ganon ang dalaga. Anong tinatawa-tawa niyo dyan, ha? Mga wala ba kayong mga utak? Kayong mga mahihirap kayo, ha? Sus, palibasa hindi nyo kayang sumakay sa taxi. Paano, wala naman kayong mga pera, di ba? Kaysa ibayad nyo ng taxi, ibibili nyo na lang ng makakain nyo dahil mga timawa kayo. Kaya bagay na hanggang sa jeep lang kayo kasi hindi naman aasenso ang mga buhay nyo. Mga leche! Dahil sa pinagsasabi niya, nagalit sa kanya ang mga pasahero, maging ang driver at sinabi sa kanya na hindi aalis ang jeep hanggat hindi siya bumababa. At bakit ako bababa? Kanina pa ako nakaupo rito Walang yakan driver ka? Akala mo naman kung sino ka barya lang naman ang kinikita mo sa isang araw. Kulang pa nga yung kita mo pambili ng kape ko. Isa pa, kayo mga pangit na mga mahihirap kayo. Anong akala nyo sa sarili nyo? Mas mataas kayo sa akin? Nakikisabay lang ako sa ganitong pipitsuging jeep pero hindi tayo magkaka-level, no? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Wala kayong kayang patunayan sa akin. Mga buwisit kayo! May isang babae na nagsabi sa kanya na kapag hindi siya bumaba ng jeep, ay hihilahin siya palabas at sa buhok siya mismo hahawakan. Nagkaisa na ang mga tao laban sa kanya, kaya wala na siyang nagawa pa kundi ang bumaba. Kasunod naman nun ay umandar na rin ang jeep. Mga bobo! Wala kayong mararating sa buhay, mga mahihirap! Punyeta kayong lahat! Late na ako dahil sa inyo! Buwisit! 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 Kahit na kailan talaga, mga perwisyo kayong mga mahihirap! Kung hihintayin pa ng dalaga na mapuno ang susunod na jeep, anong oras na siya makakarating sa trabaho? Kaya nag-book na lang siya ng motor kahit na magkano na lang ang natitira niyang pera. Alam niyang wala na siyang ipambibili ng pagkain o masama pa ay wala na siyang magagamit pamasahe pa uwi. Dahil may natitira pang oras, nagmadali siyang magpunta sa opisina. Pero pansin niyang maraming nakaabang sa elevator, kaya umakyat na lang siya ng hagdan.
Pawis na pawis siya. Nakakaramdam ng panlalagkit sa katawan. Umaga pa lang ay sira na ang kanyang araw. Pagkaupo niya, ang dami na kaagad utos sa kanya. May isa pang pinabababa siya para kunin ang isang dokumento. Bakit ako? Hindi mo ba nakita na kararating ko lang, ha? Bulag ka ba? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Sa galit ng katrabaho niya ay isinumbong siya sa HR kaya agad naman din siyang pinatawag. Ang dami na palang reklamo sa kanya. Dahil kahit ang mga gwardya o naglilinis sa opisina ay nirereklamo ang kagaspangan ng kanyang ugali. Sinabi na kung hindi siya magbabago, baka hindi na siya abutin sa susunod na buwan dahil patatalsikin siya sa kumpanya. Nais na umapilan ng dalaga pero wala naman siyang laban. Wala siyang kapangyarihan dahil mas mataas na ang kumausap sa kanya. Habang pinapagalitan siya, may pumasok na isang lalaki. Pamilyar ang mukha nito. Kung tama ang kanyang pagkakaalala, ito ang dating waiter sa pinagkakainan niya. Ang lalaki na pinayuko niya ng 2 oras. Oh, anong ginagawa mo rito? Kokolekta ka ba ng basura? Ayos part-time job mo pagkatapos mo maging waiter? Pasensya ka na, madam, pero senior manager ako rito. Ayos yung pangarap mo Ikaw magiging senior manager? Isang waiter na bobo at walang kwenta lang noon? Aba kung totoo yan, unfair sa akin na nag-work ng 10 years sa isang malaking kumpanya tapos magiging office staff lang dito ng maraming trabaho pero ang baba ng sahod. Hindi naman makatarungan yan. Hindi ko rin alam. Basta nag-apply ako after graduation. Nagkaroon ng trabaho tapos na-promote. Bakit ako nagpapaliwanag sa'yo? Isa ka lang namang office staff. Wow! Ang tapang mo naman pala. Akala mo naman permanente na sa'yo yung trabaho mo. Ma'am, ganito pala ang mga staff dito. Mukhang kailangan natin magpatupad ng fine para sa mga empleyadong pangit ang pag-uugali, no? Or warning letter para sa termination. Subukan mo! Magrereklamo ko. Ewan ko kung hindi mapasara tong kumpanya. Nakakainsulto ang pagtawa ni Joel, lalo na't hindi makaganti si Farah. Sa araw-araw na palagi silang nagkakasalubong, galit na galit ang dalaga. Palagi siyang nagrereklamo kung kailan tataas ang kanyang posisyon. Pati ang kakilala ng kanyang kaibigan sa kumpanya na siyang nagpasok sa kanya ay nakukulitan na rin. Si She na lang ang kinausap nito para pagsabihan ng kaibigan. Isang araw, walang pasok ang dalaga, kaya pinuntahan siya ni She sa bahay nito. Wala kang ref? Binenta ko nung nakaraan, wala akong pera Pero sabi naman ni kuya kapag may pera na ulit siya, pahihiramin niya ako. Kapapanganak lang kasi ng asawa niya. Ang kalat naman ng bahay mo. Naluloka ako sa'yo, te. Ang ingay pa, dinig na dinig yung ingay sa labas. Oo, mga squammy attitude. Naiirita nga ako sa mga mahihirap na yan Walang ibang ginawa kundi ang magsigawan. Minsan ang baho pa, ang panghe. Hindi ko alam kung may umiihi ba sa tapat ng pinto ko. Nai-stress na ako rito, grabe. Gusto ko na ulit mag-loan ng bahay. O kaya hahanap ako ng kondo yung malapit lang sa work ko. Kaya mo na ba yun? Ang mahal ng kondo sa Pasay Ewan ko ba, kapag na-promote na ako. Ano bang sabi ng friend mo? Pumayag na ba siya na i-endorse ako sa boss? Kasi unfair talaga kung yung kinuha ng boss maging senior manager dating waiter. Mahirap lang yun Mukhang sa mababang university lang din yun nakapagtapos. Kumpara naman sa akin. Ako, marami na ako napatunayan sa buhay Yun na nga ang dahilan kaya nagpunta ako rito. Good news? Hindi. Nagpunta ako rito para sabihin sa yung utang na loob naman. Huwag mo namang guluhin at kulitin si Kuya Mike. Naiinis na siya sa akin Kung makikita naman daw ng boss ang kaya mong gawin, siya mismo ang magdadala sa'yo sa mas magandang posisyon. Pero 3 months ka pa lang daw sa company, tapos halos lahat ng tao doon nakaaway mo na. Baka sa ginagawa mo, bigla ka nalang mawalan ng trabaho. Ewan ko na lang talaga kung saan kita ipapasok na trabaho. Papangit talaga record mo kapag natanggal ka dahil sa attitude mo. Oh! Ako pa ngayon ang may kasalanan na tanga sila kaya napagsasabihan ko? Te,
Hindi ka senior manager, hindi ka CEO para mag-attitude sa mga tao doon ha. Bit-bit mo pa rin yung ganyang ugali mo. Please naman, magbago ka na. Para din naman sa'yo eh. Tingnan mo nga nung nakaraan, yung nagtitinda ng pagkain sa labas ng company nyo, inaway at nilait mo pa. Wala na kayong pagkakaiba ng mga taong nasa paligid mo. Kaya ang lakas ng bagsak mo eh. Ang taas naman kasi ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Kasalanan ko ba na totoo namang mataas akong tao? Hindi ako papantay sa kanila, no? Ako, nakapagtapos ako ng pag-aaral. May maayos na trabaho. Hindi ko alam bakit ako nakikisiksik sa pangit na bahay. Kung bakit nakikisabay ako sa mga tanga na mahihirap na nasa jeep. Hindi dapat ganito ang buhay ko. Dapat mas maganda. Hindi mo pa rin ba talaga gets? Akala ko ba matalino ka? Malay mo nangyayari ang ganyan sa'yo dahil akala mo hindi na mawawala sa'yo ang magandang buhay para laitin ang mga taong nakatira sa maliit na bahay. Akala mo habang buhay kang nakasasakyan, habang nagagalit ka at minamaliit ang mga naka-jeep. Tapos akala mo sa'yo lang pwede ang mataas na posisyon, kaya wala kang galang sa mga maliliit na trabaho. Baka kasi sa ugali mo. Ngayon na pinaparanas na sa'yo, wala ka pa ring pinagbago. Yun ang nakakainis. Hindi ko matatanggap yung ganyan. Hindi naman ako pinanganak na mahirap eh. Tapos gusto mong maranasan ko? Hindi ko gustong maranasan mo dahil nararanasan mo na. Baka way yan para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng mahirap na pamumuhay. Kung anong pakiramdam nila kapag nakatira sila sa magulong komunidad. Kung paano sila mapagod kapag nagko-commute. Kung paano magtrato ang mabababang posisyon. Yun ang ibig kong sabihin. Kung totoong matalino ka dahil galing ka sa mamahalin at magandang universidad, kaya mo yang intindihin. Hindi lang utak ang panlaban dyan, pati ang puso. Malalim na ang sinabi ni She, pero tila ayaw pa ring intindihin ni Farah ang nangyayari. Iniisip niya pa rin na mas mataas siya sa kahit na sino. Dumating pa ang araw na may isa siyang kapitbahay na nagbabasura ang minura at nilait niya. Kinabukasan, nagising na lang siya na ang daming basura sa tapat ng pinto. Mabaho, may mga patay na daga at mga nakakadiring basura. Nakaapak pa siya ng dumi ng aso. Galit na galit siya pero wala siyang ibang magawa kundi linisin ito. Lahat ng mga ginagawa niyang panlalait sa ibang tao, bumabalik lang sa kanya. Pahirap ng pahirap ang kanyang buhay. Isang araw, tambak siya ng trabaho at may isang report siya na kailangan niyang ibigay kay Joel. Oh, yan na yung pinapatapos mo sa akin. Ganyan ba dapat mag-abot? Ganyan ba dapat ang tono kapag nakikipag-usap sa mas mataas sa'yo? Anong gusto mong gawin ko? Yumuko na lang din ako sa harap mo ng 2 oras? 5 oras? Buong duty? Overtime? Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan pa rin ang ugali mo. May natitira pa ba sa'yong ipagmamalaki mo, ha? Aba marami pa. Ang utak ko. Ang kakayahan ko sa trabaho na hindi mo rin naman matututunan. Talaga? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang beses nang nagrereklamo ang katabi mo. Dahil ang hirap mong turuan gumamit ng PowerPoint. Ang dami mo rin daw hindi maintindihan sa Excel. Hindi mo rin kaya mag-share files. Ano bang ipinagmamalaki mong kakayahan? Yung mga luma ba? Na hindi na kailangan ngayon? Anong utak? Yung pinag-aralan mo? Pareho naman na tayong may natapos Nauna ka lang nakagraduate. Pero hanggang ngayon, standard mo pa rin yung university na pinagtapusan mo. Hindi naman na yan ang hinahanap ngayon. Kahit sa mumurahing university magtapos ang isang tao, ang gusto na nila ngayon yung kakaiba yung skills. At yun ang wala ka, dahil ang naipon mo lang naman ang skills mo sa panlalait ng kapwa mo. Wala akong pakialam sa'yo ha. Gusto mo akong tanggalin sa trabaho? Tingin mo ba kapag ginawa mo yon makakaganti ka na sa ginawa ko sa'yo noon? Hindi pa rin. Kasi kahit naman anong gawin mo, isa ka pa rin namang mahirap. Nakakabilib ka. Wala naman ang natira sa'yo kundi ang kayabangan mo. Hindi ko na kailangan pag-aksayan pa ng oras na alisin ka sa trabaho. Baka mauwi ka pa sa pagiging palaboy sa kalye. Kasi sa totoo lang, matagal na ako nakaganti sa'yo. Yung ganti ko na yon, hanggang ngayon pinaghihirapan mo pa rin. Hindi ka makakawala dun dahil sa kasamaan niyang ugali mo. Akala ko nga kapag nagkita tayo, medyo makakaramdam ako ng awa Pero ngayon, tama pa rin pala talaga ang ginawa ko.
Nawala bigla yung konsensya ko. Parang hindi ka nagbago eh. Mas lumaalala pa. Huwag mo akong maliitin na mahirap ha. Dahil di hamak naman mas may kaya na ako kesa sa'yo. Hindi mo na ako pwedeng maliitin. Dahil mas mataas na ako sa'yo. Pasalamat ka na lang hindi pa ako ganun kasama. Aba dapat lang na hindi ka maging masama. Dahil wala naman yang yaman mo eh. Hindi naman yan kayang pantayan ng anumang meron ako. Sorry ah, pero yung isang araw mong sahod, pinambibili ko lang ng pagkain ng aso ko. Napakayabang mo naman. Oh, bakit nagagalit ka? Di ba ganyan naman ang sinabi mo sa akin noon? Kahit na kailan hindi ko makakalimutan nung pinatayo mo ko ng 2 oras. Habang nakayuko ako sa'yo, minumura mo ko at ang pamilya ko. Alam mo ba kung anong pinagdaraanan ko nung araw na yon ha? Namatay ang nanay ko. Pero kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho dahil kailangan namin ng pera. Nagluluksa ako. Pero mas lalo mo akong pinatay sa mga salitang binitawan mo. Alam kong hindi lang ako nakaranas ng ganun sa'yo. Dahil may iba pa siguro na mas malala ang dinanas sa'yo. Napakasama mong tao. Hindi mo man lang iniisip na baka may nararamdaman din ang kausap mo. Tapos ang masakit dun, sa akin mo sinisisi yung katangahan mo. Oo, ikaw ang tanga. Dahil mag-order ka ba naman ng seafood pasta pero ayaw mo ng lasa ng seafood? Sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka naging handa sa lagapak mo. Deserve mo naman yan eh. Para alam mo kung anong pakiramdam maging mahirap. Para naman maipamukha sa'yo na sa mundong to, wala kang kayang ipagmalaki. Dahil kahit anong bagay, pwedeng mawala sa'yo. Pansamantala lang naman to dahil alam ko naman na makakaahon din ako. Eh ikaw, nagkapera ka lang naman ng konti, akala mo kung sino ka na, di ba? Sa paningin ko, isa ka pa ring mababang tao. Isa ka pa ring mahirap na alipin lang dapat. Halatang walang direksyon ang buhay mo. Naliligaw ka na talaga ng tuluyan. Okay, kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Alam mo kung sinong totoong mahirap ha? Hindi ang mga taong may trabaho na basurero o waiter o janitor. Ang mahirap na tao ay ang matalinong walang alam sa buhay. At ikaw yon. Ang refleksyon mo ang nakikita mo sa paligid mo. Kaya ikaw ang nakakaawa. Hindi ang mga taong mababa ang trabaho. Kung ipagpapatuloy mo yung ganyang pag-uugali, ewan ko na lang, baka hindi ka na talaga makaahon. Baka sa susunod makikita na lang kita, ikaw naman ang naglilinis ng kalat sa kalsada. Hindi dahil sa wala kang pinag-aralan, kundi dahil pinarurusahan ka na ng mas malala. Tandaan mo itong mga salita ko ha, dahil darating din ang isang araw na ang mga minamaliit mong tao ang hihingan mo ng tulong. Sana mag-ingat ka sa minamaliit mo, dahil may mga determinadong tao na gustong umangat sa buhay. Walang pakialam ang dalaga sa sinasabi ni Joel. Basta ang alam niya, siya lang ang tama. Ang hindi alam ni Farah, ang dahilan ng mga kamalasan niya ay dahil sa kagagawa ni Joel. Noong araw na sobrang sama ng kanyang loob, ipinakulam siya nito. Hindi ganti sa pisikal niyang anyo o ang pagkakaroon ng sakit, kundi ang bumagsak ang lahat ng kanyang kabuhayan. Ang bumigat ang kanyang buhay at maging mahirap. Simula noon, hindi na nga naging magaan pa ang kapalaran ng dalaga. Pinahirapan siya ng mundo. Sa katunayan, nais naman ni Joel na magpatawad kung sana ay makikita niya lang na nagbabago ang ugali ni Farah. Pero sa kanyang nakikita ay naging mas malala pa ito. Dumating ang isang araw, naubusan na ng pera si Farah dahil nagastos na niya ang natitira niyang sahod. Humingi siya sa kanyang kapatid pero hindi siya mabigyan dahil marami rin silang gastos at nag-aabot sa kanilang mga magulang na may sakit. Iisa na lang ang kayang tumulong sa kanya. Ito ay ang kanyang kaibigan na si She. Gutom na gutom ka naman dyan. Hindi pa talaga ako kumakain buong maghapon. Dito na lang ako sa bahay mo. Ayoko na doon sa squatter. Hindi ako makapagpahinga. Huy, hindi pwede. Kasama ko kaya ang boyfriend ko rito. Alam mo naman yun, ayaw niya na may ibang kasama sa bahay. Hindi naman ako ibang tao. Pautangin mo na lang ako pang down sa kondo. Te, ano naman ang ipapautang ko sa'yo? Lahat nasa savings ko para sa kasal namin.
Bakit ikaw ang gagastos? Bakit kasi hindi ka nag-asawa ng mayaman? Bakit kaya hindi ikaw ang mag-asawa para naman makalipat ka ng bahay? Ay, wala palang tatagal sa ugali mo. Ikaw nakakarami ka na sa akin ha. Para kasi Joel, walang ginawa kundi ang laitin ako. Nakakainis na tuloy. Kung totoo naman yung panlalait niya, walang totoo sa mga sinasabi niya. Sige na, pautangin mo na ako kahit 120k lang. Hanggang 500 pesos lang kaya ko. Magkano sahod mo isang kinsenas? Hindi umaabot ng 10k. Tapos pamasahe mo pa, pagkain mo pa. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, magtipid ka. Magluto ka na lang sa bahay nyo. Ano yun, 400 per meal mo? Hindi lang 3 times a day ka kumakain. May kape-kape ka pa. Nasa 600 a day ka lang tapos ang gastos mo almost 1k. Sanay ako sa ganun eh. Alangan naman bigla ako magbabago. Anong iisipin nila? Iisipin nino. Iintindihin mo pa sila wala ka nang makain no? 3 araw pa bago sahod mo. Wala ka rin pamasahe. Hindi na kumibo pa ang dalaga. Ilang araw pa ang lumipas kung kani-kanino na lang siya nangungutang. Pati mga gamit niya ay isinasanla na niya. Hanggang sa isang araw, magkano na lang ang hawak niya at nagkayayaan sa opisina nilang bumili ng kape. Hindi na sana siya makikisabay dahil pamasahin na lang ang hawak niya. Pero dahil tinanong siya ni Joel sa harapan ng maraming tao, napilitan na lang siyang bumili. Oh, para namang hindi ka masaya dyan, ma'am. Pwede po ba, sir? Huwag niyo akong pakialaman. Baka kasi wala kang pamasahe. Utang ka sa akin, gusto mo? Balita ko, naghahanap ka ng uutangan kanina. Kaso wala rin silang mapahiram dahil bukas pa ang sahod. Hindi ko gawain yun. Marami akong pera. Wala akong pakialam sa'yo, sir. Baka ikaw pa ang pautangin ko. Okay, bahala ka. Huwag ko lang malaman na nag-1, 2, 3 ka sa jeep ha. Baka maging trending ka bigla sa TikTok. Umirap lang ang dalaga. Kahit na ang totoo ay wala na talaga siyang pamasahe pa uwi. Nangutang siya sa iba niyang kakilala pero wala siyang malapitan. Nanghihingi siya ng pera sa kanyang ina pero sinabi na kabibili lang ng gamot. Wala ring maibigay ang kanyang mga kapatid. Ang kaibigan niya, hindi sinasagot ang kanyang tawag dahil abala sa meeting. Nakakaloka naman. Ano nang gagawin ko nito? Hindi naman pwedeng ibayad tong dos na hawak ko. Ay, bahala na nga. Siguro tatakbo na lang ako. Sagad na ang kahirapang nararanasan niya. Kahit na kailan, hindi niya naisip na darating siya sa punto na kahit pamasahe, wala siya. Doon niya unti-unting naiisip kung ilang mahihirap na tao ang nakakaranas ng ganon sa araw-araw. Habang siya ay nag-aaksaya ng pera noon, kinakabahan na siya habang palapit na siya sa kanyang bababaan. Ilang sandali pa, nagsalita ang driver na may isa pa raw na hindi nagbabayad. Mukhang kilala ng mga pasahero kung sino dahil napapatingin sa kanya. Para hindi siya mapahiya, nagpanggap na lang siyang natutulog. Pero paulit-ulit ang driver na nagsasabi na magbayad na ang hindi pa nagbabayad. Halos maiyak na ang dalaga. Pakiramdam niya, gusto na lang niyang magpalamon sa lupa o bigla siyang magising na panaginip lang ang lahat. Palapit na ang lugar na bababaan niya. Lumakas pa ang sigaw ng driver na magbayad na siya. Pati kulay ng suot niyang damit ay sinabi na rin. Yun na ang sagad ng kahihiyan niya. At sinabi na huwag siyang magpanggap na natutulog dahil matagal na raw yung gawain ng iba. Gusto na lang umiyak ng dalaga hanggang sa kinalabit siya ng isang babae. Nang idilat niya ang mga mata niya, isa itong matandang babae na mukhang naglalako ng isda. Tinanong siya kung saan siya bababa at nang sabihin niya, ang babae na ang nagbayad ng kanyang pamasahe. Salamat po. Wala lang talagang natira sa pera ko eh. Sorry po. Iyon ang unang beses na nagawa niyang magpasalamat at humingi ng tawad sa isang tao na dati ay tinitingnan niya bilang mababang tao.
Paanong ang mahirap na matandang babae ang siya palang magliligtas sa kanya sa isang kahihiyan? Nang makauwi siya sa kanyang bahay, doon na siya umiyak ng tuluyan. Hirap na hirap siya. Totoo nga na ang pinagmamalaki niya noon ay wala na sa kanya ngayon. Ang sinasabi niya na kahit na kailan ay hindi siya hihingi ng tulong sa ibang taong may mababang pinag-aralan o tinuturing niyang mahirap. Ngayon ay yun pa ang nagsalba sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak at ang maliit na tulong ng matandang babae ang nagmulat sa kanya sa mga kasalanan na ginawa niya noon. Darating pala talaga ang araw na kakailanganin niya ang ibang tao. Doon siya unti-unting natuto sa buhay. Hanggang sa dumating na ang araw na nakikita ng mga katrabaho niya na may nagbabago sa kanya. Hindi na siya nagyayabang. Hindi na siya sumasabay sa luho. Natuto siyang makisabay sa buhay. Bumibili na siya ng pagkain na alam niyang magkakasya hanggang sa susunod niyang sahod. Gusto mong sumabay, ma'am? Order kaming kape. Hindi na, sir. Meron naman akong kape na binili. May dala rin akong tasa. Magtitimpla na lang ako. Bagong sahod naman eh. Kailangan ko magtipid eh. Baka maubos ang pera ko. May sakit ka? Ha? Bakit parang ibang tao ka na? Ano nangyari sa'yo? I mean, alam mo yun? Nasaan na yung mayabang? Wala na yun. Sinusubukan ko na magbago. Ang hirap nga eh. Pero parang ngayon lang ako namulat sa tunay na buhay. Siguro nahihirapan ako mag-adjust kasi hindi ako marunong magluto. Kasi mas mura yon kumpara kumain sa labas. Saka makipagsiksikan at makipagunahan sa jeep. Ang hirap pala maging mahirap. May mga gabi na bigla ka na lang maiiyak kasi yung sahod mo hindi kasya para mabuhay ka. Mag-isa pa lang ako nito. Iniisip ko paano pa yung may mga pamilya na binubuhay. Katulad nung sayo noon. Di hamak naman na mas malaki ang sahod ko ngayon kumpara kapag waiter ka o janitor. Kawawa pala sila. Tapos yung iba matatanda na nagtatrabaho pa. Totoo ba? Hindi ka pala naniniwala sa sinasabi ko? Malamang totoo. Basta ang hirap maging mahirap. Lahat ng gagawin mo nakakaiyak. Kahit anong trabaho o pagtitipid hindi sapat. Tapos yung ugali ko noon, kaya sila mahirap dahil hindi sila masipag. Yun pala kahit anong gawing sipag, mauuwi lang lahat sa pambayad ng bills or mahal na bilihin. Tapos mahal na pamasahe. Tama pala ang sinasabi ni She, may mga pinagdaraanan ng bawat isa. Kaya dapat mas piliin maging mabuting tao. Wow, hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo. Totoo ba talaga yan? I mean, kasi ikaw yung klase ng tao na palaging mayabang kahit na walang-wala ka na. Tapos ngayon bigla ka nalang magiging ganyan? Ano, may nakain ka ba? O nauntog ba ang ulo mo? Hindi, naalala ko lang kasi yung manang na nanlibre sa akin ng pamasahe sa jeep. Mukhang kinita niya pa yung barya na yun tapos tinulungan pa ako, di ba? Natouch lang ako. Tapos inisip ko yung barya na yun eh. Wala lang sa akin noon. Tapos ngayon parang kahit piso sobrang halaga sa akin. Ang dami ko lang realizations, ganun ba? Oo nga pala. Sorry dun sa nangyari 2 years ago ha. Hindi ko talaga alam anong ugali yun. Kasi ngayon kapag naaalala ko yung ginawa ko, naiinis ako sa sarili ko. Kasi kung ako yung nasa kalagayan na ganun, baka talagang maiiyak at magtatanim ako ng galit. Ang dami ko nang sinabi sa'yo. Feeling close naman ako, sir. Wala yun, ano ka ba? Ang mahalaga nakikita kong nagbabago ka na. Ibang maging teacher ang kahirapan. Magiging humble ka talaga. Salamat Yaan mo, kapag nakuha ko ang bonus ko, lilibre na lang kita ng burger at pasta. Pero gusto ko yung burger na may mayo at ketchup saka yung seafood na may hipon. Asahan ko yan, ma'am ha? Nagtawanan silang dalawa na para bang naging malalim na ang kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw, naging kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Farah. Ang dating mayabang na dalaga, nagkaroon na ng mga kaibigan. Hindi na siya tumitingin sa estado, pinag-aralan o trabaho ng isang tao para kausapin at galangin niya.
Natutuwa naman si Joel sa nakikita niyang yun, kaya unti-unti niya ring pinapaalis ang kulam na pinagawa niya sa dalaga. Ang mahalaga sa kanya, si Farah na mismo ang gumagawa ng paraan para gumaan ang kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, umaayon na ulit ang magandang tadhana para sa dalaga. Nagkaroon na ulit siya ng magandang posisyon sa kumpanya. Tumaas ang sahod hanggang sa nakalipat na siya sa mas magandang bahay. Natutuwa rin ang kanyang kaibigan dahil sa tuwing lumalabas sila, hindi na nanlalait si Farah. Hindi niya minamaliit ang mga tao na mas mababa kaysa sa kanya. Mas inuunawa na niya ang lahat. Sinasabi niya rin na mas maganda palang makita ang mundo kung mas lalawakan lang ang pangunawa sa sitwasyon ng bawat isa. Nakakaramdam din siya ng awa sa mga taong mahihirap, kaya minsan ay tinutulungan niya ang mga ito, lalo na kung kaya naman niya. Alam niya kasi ang pinagdaraanan nila. Ang kakapusan sa pagkakakitaan habang ang mga bilihin ay pataas ng pataas. Ang daming naiiwan sa ibaba. Meron talagang mga tao na hindi iniisip ang nararamdaman ng iba. Hindi ginagalang ang mga taong sa tingin nila ay mababa lang. Nagiging bastos makipag-usap dahil inaakala nilang mas lamang sila sa lahat ng bagay. Nakakalimutan nilang ang paggalang ay hindi nasusukat sa pera, posisyon o itsura, kundi sa kung paano mo tratuhin ang kapwa mo. Ang mga ganitong ugali ay nagpapakita lamang ng kababawan at hindi ng tunay na galing. Hindi naman kailangan maging mayaman, matalino o makapangyarihan para maging mabuting tao. Ang kailangan mo lang ay puso. Pusong marunong rumespeto at umintindi. Dahil sa totoo lang, walang trabaho na mababa. Ang waiter, janitor, cashier o kahit sino pang simpleng manggagawa, sila ang haligi ng araw-araw nating buhay. Kung wala sila, wala ring maayos na mundong gagalawan ang mga nagmamagaling. Kaya kung may pagkakataon kang mamili, kung magiging mabait o mapagmataas, piliin mo pa ring maging mabait. Hindi mo kailangang apakan ang iba para umangat. Minsan, yung mga marunong yumuko ang mas pinapahalagahan ng tadhana. Sa kanila umaayon ang magandang biyaya. Huwag iayon sa sweldo ang pagrespeto dahil bawat isa ay may pinaghuhugutan sa buhay at may dahilan kung bakit sila kumakayod. Para sa sariling pangarap o para sa pamilya. Bawat sentimo na kinikita nila ay mahalaga. Huwag ka rin sanang maging dahilan ng paghihirap ng iba. Ang pagdagdag ng kanilang suliranin at ang pagbaba ng kanilang tingin sa sarili. Huwag ka ring mangmamaliit ng trabaho. Dahil baka isang araw, sa hindi mo inaasahang pagkakataon, ang dati mong kinukutya ay ang taong mas mataas na sayo. Baka sa sobrang taas ng tingin mo sa iyong sarili, magugulat ka na lang na ikaw na ang titingala sa kanila. Kaya laging tatandaan na mas mataas pa rin ang taong marunong rumespeto kaysa sa taong puro kayabangan lang ang alam. Minsan talaga ay mapaglaro ang tadhana, mga apo. Kaya bilin ko sa inyo na galangin nyo ang anumang trabaho. Kung marangal naman itong ginagawa ng isang tao para sa kanyang pamilya. Kung nagkamali man ang isa, maaari naman itong kausapin ng mahinahon at maayos. Dahil baka isang araw, bumalik lang sa'yo ang ginagawa mo. Kayo ba, naranasan nyo ng maliitin ng iba dahil sa inyong trabaho? Ano naman ang inyong opinyon sa ating bagong kwento? Ibahagi nyo naman at nais ko itong mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Dennis Diga, Mergy Jade Aroza, Jappy Portes, Christian Totica, Maria Benitez, Nick Nieva, Celestine Lu Palarisan, Mary Jane Rico, Margarita Galang, Ana Orada, Malia Torres, Lot Antonio,
Alexa Ann Pasyon, Hayashi J. Megan, Julie. Shout out din sa inyo. Joe Nanaman, Emma Dumato, Rizalyn Comprasyon, Monet Taningco, Jen Alikaykay, Milrose Demate, Josephine Okoli ng Nigeria, Nilda Dultra, Mind Rants, Tim Ong It, Wilson Ares at kay Lolo Carlos Ereno na lagi raw nakaabang sa bagong episode. Lynn Pedro, Cristina Adolfo, Miss Zeng 90, Almira Olarte. Salamat sa mga komento nyo tungkol sa istorya. Corazon Dumaulaw, Ma'am Shilin Lin, Ella May, Evan Irevere, Elez Zel, Ros V. Ferrer, Enriquita Alsola, Rizen Rael, Jackie Lou Palma, Raymart Guzman, Jessica Styliano, Roda Bieri, Yolanda Ausa, Donna Riparip, Irisabela Tuazon, Cassandra Cory, Cola Lona, It's Me Neri Domingo, Virgil Torre, Sheila Awais Muhammad, Dulce Imai, Vistal Aubrey, Eva Marie Fidelin, Ruth Ann Migano, Lynn Tuban, Richard Rivera, Ken Megan Migumi, Mirna Alfaro, Lalaine Fabroa Tejada, Willaine Elicano, Violeta Buhay, Mary Jane San Juan, Emma Daher, Leonora Francisco, Jenica Brosula, Rose Dioso, Red Smaling Ligot, Posiano Guerrero, Rosemary Laudencia, Luz Viminda Ebreo. Shout out din sa aking mga solid na apo na pasensya na dahil hindi ko na maisa-isa dahil masyado nang humahaba ang ating listahan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay mga apo.